sa bayan ng ating Diyos. Tayo ay tinatawag, pakinggan ang isa't isa. Pakinggan nating lahat ang Espiritu Santo. Tayo ay maglalakbay sa bagong milenyo. Makisa, makibahagi, Tumugon ang sama-sama. Kahit tayo'y iba-iba, sa Ama tayo'y mahalaga. Bawat isa'y may magagawa, makinig at manalangin. Magsuri at umunawa, mag-usap tayo ay ano ang iyong magagawa bilang kabahagi? maglingkod, magbahagi ng biyaya ni Jesus. Makisa, makibahagi, tumugon ang sama-sama. Kahit tayo'y iba-iba, sama tayo'y mahalaga. Bawat isa'y may magagawa, makinig at manalangin. Magsuri at umunawa, mag-usap tayo ay alay. Sa buhay, Ibahagi ang pananampalataya. Makisa, makibahagi, tumugon ang sama-sama. Kahit tayo'y iba-iba, sama tayo'y mahalaga. Bawat isa'y may magagawa, makinig at manalangin. Magsuri at umunawa, mag-usap tayo ay ialay. Makisa, makibahagi, tumugon ang sama-sama. Kahit tayo'y iba-iba, sama tayo'y mahalaga. Bawat isa'y may magagawa, makinig at manalangin. Magsuri at umunawa, mag-usap tayo ay alay. Mag-isa, makibahagi sa misyon ng Panginoon. Lahat at welcome sa ating Season 2, Episode 1 ng Verbum. Po mga ka-Verbum, mayroon tayong magandang itong ating unang palabas sa taon na ito ay pinaghandaan at amin pong lubos na ako mismo lubos na pinasasalamatan yung mga bisita natin dito. Hindi nyo man po nakikita, marami. Say hi po kayo dyan. Diba mga ka-Verbum, ang dami nating narinig nyo ha. Mamaya makikita nyo sila. Dahil ito yung first time na merong participation yung mga audience natin. Kaya welcome po sa Verbum. Father Jojo, si Doc Christian, good evening, welcome po sa inyo. Ayan, good Happy evening. New Year, Doc. Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat at good evening. Welcome po sa Season 2 ng Verbum. Ayan. At hello din po sa mga kabatang Minor TV. Yan, no? At syempre, no, isa sa mga, ito ay pinakahihintay natin kasi matagal-tagal din tayong nawala, no? Kung tutuusin ay isang buwan mahigit no, na hindi po tayo nagkita-kita dahil na rin
Christmas break, New Year's Eve. lahat. Lahat ng break. Lahat tayo. No? So hindi, marami po kasi tayo mga gawain din ng mga nakalipas, nagkaroon simbang gabi, ng mga misa ng Kapaskuhan, no? Kaya po eto, balik na ulit tayo at syempre medyo binago-bago natin ng kaunti yung iba na sa ating mga gagawin at inaasahan po namin dito sa season 2 na ito ay higit po nating ipakikita yung ating pong participation, no? Parang gusto natin ipakita rin na yung ating pong banal na kasulatan, gaya po nung lalagay natin na subtitle ay ang salita ng Diyos sa buhay ko. Kaya po, titingnan po natin talaga ano ba yung kaugnayan ng ating mga pinag-uusapan dito po sa ating verbum. Okay po? So yan. Ko, Father, Doc Christian, exciting kasi ito yung unang palabas tapos naimbitahan pa tayo sa labas ng Ayun. ating mga bahay. At lalong exciting magkakasama po kaming tatlo ngayon. Ayun, yun ang maganda. Yan. Diba? Diba? Di ba? Kasama tayo ngayon dito. Kasama kami tatlong. Kaya mga ka-verbum, hindi na natin patatagalin. Ang ating number 1 na dapat laging nating bitbit, Verbum. verbum. Ayan. No, mga ka-verbum. At bago natin simulan, kunin nyo na po inyong mga Biblia at bago natin simulan ang ating programa, yung inyong mga pagtatanong, yung inyong pagko-comment, ay sama-sama po muna tayong manalangin. No? Wag na po kayong tumayo. Diyan na lang po kayo. Yung may marami po kasi kaming kasama rito ngayon, no? Sa kung nasaan man kami. So, diyan na lang po. Sama-sama tayong manalangin. Mga ka-verbum, ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, at kami ay inyong tinipon na literal na magkakasama ngayong gabing ito. At sana po sa gabing ito kami ay inyong samahan, ipadala ninyo ang banal na Espiritu upang kami ay lubos na makaunawa at aming maisabuhay ang anumang aming matututunan sa gabing ito. Panginoon, ikaw nga po ang nagsabi sa bago pa lang kami isilang, kami ay inyo nang tinawag. Tinawag sa aming mga kanya-kanyang sariling pangalan kung saan personal na pinapakita mo na doon personal mo kaming kakilala. Kaya sana po ngayong gabing ito, sa pamamagitan ng programang ito ay lubos naming makilala ang aming mga sarili at makilala at makita namin ang mas malalim na relasyon namin sa iyo. Tinataas namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Good evening. Yan. Ngayon po, no, gaya po ng nakita natin doon sa ating pong panimula, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pangalan, no? Kasi yan po yung isa sa mga bagay na bawat isa sa atin mayroon. Di po ba? Imposible pong wala dahil tayong lahat binigyan yan. Di ba? Si Kuya Pete, diba? Si Doc Christian, di ba? Lahat po tayo may pangalan. Pagka po tinawag yung pangalan natin, di po ba lumilingon tayo, no? Kasi alam natin atin 'yon, no? Yung pangalan nagbibigay po sa atin, no? Kapag po tiningnan natin yung atin po mga pag-uusapan ngayon, hinati po natin 'yon sa tatlong bahagi, no? Yung una po, papakita natin kung papaano yung yung pangalan, nagpapakita po yan ng kapangyarihan, no? Mamaya papaunawa po sa atin yon, kapangyarihan na makikita po natin, yan po ay ibinahagi sa atin ng Panginoon, yung kapangyarihan na yan, at mapapakita rin po natin na kung paano yung mismong pangalan lang, no, ay meron din pong kapangyarihan sa kanyang sarili, no? Yun po yung una. Para pong ganito lang naman kasimple yon, no? Yung una pong bahagi na yan. Di po ba? Pagka po sinabi po, no, ito po ay isa sa mga sinabi ko nung nakalipas na simbang gabi, nabanggit ko na rin sa ibang pagkakataon, pero pagka po
minsan nakakalimutan, edi buti na po inaalala. Sabi ko po, minsan yung mga magulang, pag nagdadala ng mga bata doon sa simbahan, sasabihin, huwag kang maingay, magagalit si Father. Pag narinig nila, Father, kailan tatahimik ako. Kasi pinananakot yung pare, nasabi Father, no? Kaya yun po ibig sabihin, pangalan pa lang, di ba? Mayroon na kagad kapangyarihan, no? O kaya sabihin po natin, di ba? Wala na yung hindi natin kasama, yung isa sa mga kasama natin sa bahay, hindi natin kasama ngayon, pero pag nabanggit yon, mayroon laging dating. Di po ba? So, yun po, yun yung una, pangalan. May kapangyarihan. Ikalawa po, kakaniyahan. No? Identity po yun sa wikang English. Yung una, authority. Kalawa po, identity. Ano ibig sabihin po nung kakaniyahan? Yun pong sinabi ko kanina, pagka sinabi yung pangalan, alam mo, ikaw yun. No? At madalas, ang ibinibigay sa ating pangalan, yung bagay sa atin. Di po ba? Di ba? Kaya nga minsan, nagiging katatawanan kapag ka po yung pangalan na ibinigay sa atin, malayo sa atin. Di ba? O tinawag ka mistiso, alam mo namang hindi. Di ba? Talaga nakakatawa yun, malalabas. Di ba? So, ibig sabihin, kadalasan, kapag tayo binibigyan ng pangalan, yun yung angkop sa atin. Di po ba? Di po ba? Sabi sa atin, halimbawa, sa alamat natin, bilang mga Pilipino, sinabi, si malakas at si maganda. Hindi man sabihin na lalaki yung malakas, alam mo, panlalaki yung katangian na yun. No? Hindi natin itatanong, yung kayang maganda, lalaki kaya yun o babae? Hindi na natin itatanong yun kasi alam natin, yun ay yung bagay sa kanya. No po? Kakatawa nga lang minsan, nakasama ako ng ilan, no? Pumunta doon sa isang tindahan, tatawagin, uy, ganda. Sabi ko, lahat ba ng tao rito, ganda talaga pangalan? No? Minsan yan, ganun na nakakasanayan ngayon. No? Pero alam natin, kakaniyahan ang pinag-uusapan pagka sinabi natin pangalan. No? Yun po yung ikalawa. At ikatlo po ay pinapakita rin po, yung pangalan pa lang, kumakatawan po yan doon sa buong katauhan. Ibig sabihin, kahit po wala yung tao, pagka po sinabi yung pangalan niya, yung dala-dala pa rin po nun yung buo niyang pagkatao. Kaya minsan, di po ba napansin nyo, usapan lang po natin, no? Usapan po ng magkasama. Tapos binanggit yung tungkol dun sa kanyang kaibigan. Sasabihin, wag mong maganyan-ganyan yung kaibigan ko, ha? Pangalan lang yung binanggit. Wala namang, di naman sinaktan yung kaibigan. Pero para mang binugbog mo na yung kaibigan, pangalan lang yung pinag-uusapan natin. Katauhan kasi yon, no? Dala-dala nung pangalan na yon, yung kabuuan ng pagkatao nung binabanggit na pangalan, no? Kaya sa ganung bagay po, doon natin maunawaan kung bakit napakahalaga para sa atin nung ating pangalan, no? So, yun po. At yun po yung titingnan natin ngayon doon sa banal na kasulatan, di po ba? Doc. Ayan. Yan. Maliwanag sa atin yun, no? Halimbawa, simulan na natin. Doon sa ating pong pagbuklat, sa ating pong aklat, no? Sa Biblia, makikita po natin diyan kung saan unang-unang binanggit sa atin yung tungkol sa pangalan, no? At yon ay doon pa sa salaysay ng paglikha, makikita po natin sa aklat ng Genesis. Ayan, Padre. Ayan, Padre, dito sa Genesis 2 verse 19. Ayan, mga kaberbong, buklatin po natin ang ating Biblia. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Yan, di ba? So sabi po sa atin, yung mga tao ang binigyan ng pagkakataon ng kapangyarihan para magbigay ng pangalan doon sa isang tao o sa ibang nilikha. Pag sinabi nga, kaya pagka tinanong natin, bakit kaya sa dami-dami ng pwedeng itawag, ipis pa ang tinawag doon sa hayop na yun?
Ang tanong nun, tao rin po gumawa nun kasi sabi ng Panginoon, yung tao ang magbibigay ng pangalan doon sa mga hayop, no? So, yun po, no? Maliwanag po yun. Yung bakit ganun yung pangalan natin doon sa mga hayop na yan. Sa mga bagay-bagay. Mhm. Ayun na yan. Ayan. Yan. So maliwanag po 'yun, no? Pagka sinabi ng tao, at 'yun ay nagpapakita ng kapangyarihan, no? Kasi bakit? Kasi hindi po ba minsan sa mga drama, nanonood din po ako ng drama minsan, no? So minsan sasabihin, ano pangalan mo? Sasabihin ganito po, kunyari, Pip po, no? Sabi, hindi. Gusto ko, ang itawag ko sa iyo ay Christian, kunyari. Hindi, Pip nga po pangalan. Hindi nga, Christian ang tawag mo. Mula ngayong Christian na tatawag ko sa iyo, ha? So, ibig sabihin, yung nagbibigay ng pangalan, pinakikita niya yung kapangyarihan niya dun sa taong yun. Kasi, kahit anong gawin niya, di naman siya tatawaging Pip, no? Wala naman siya magagawa. Kasi, pag hindi, wala siya ng silbi doon sa lugar. Kasi, hindi tatawagin yung pangalan. At saka kahit anong gawing tawag sa akin, Father, Christian ka ng Christian Hindi naman niya ako si Christian. Ayun si Christian Kaya nga. No, pero alam natin, nangyayari yon, Yes. di ba? Nangyayari talaga. So, nangyayari yon na pag sinabi yun ang pangalan ninyo, parang ano lang yan, di ba? Ngayon, uso po sa GC, yung mga group chat, maglalagay ng nickname. Hindi naman yun yung pangalan mo. Nilagay yun ang pangalan mo. Alam mo naman, ikaw yun. Di ba? Father, total, nabanggit mo yung mga pangalan. Tayo ay mag-shoutout muna mga ka-Verbum. Okay. Marami po tayong kasama. Bukod sa mga kasama natin dito, kung nasan kami ni Father at ni Doc Christian, kasama din po natin ngayong gabi sila, ito teacher ko po ito. Si Ma'am Ellen de la Cruz na nanonood. Ma'am Ellen, thank you sa pagpayag mo na makasama kami dito at makapunta si Carl. Thank you. Si Father Vince Reyes po, yung kasama namin sa seminaryo, friend ni Doc Christian din. Shout out sa iyo. Good evening. Sabi ni Father Vince, regards mga kapatid ko, no? Mga nakasama po namin sa seminary. Siyempre kasama din natin si Myra Natividad Calagwas nanonood. Father, ito friend natin na nasa ibang bansa. Si Banji, si Ate Banji Moreno Pangiban. Napagpalang gabi po sa inyong lahat dyan. At yung Father, ito schoolmate ni Carl. Si John Mark Mazo. Good evening. Taga niya, brother, taga Kipumbo. Taga Kipumbo. John Mark. Yan. So, nag-shoutout ka rin lang. Di syempre, ako na rin. Ako po ay kasama ko yung mga atin po, syempre, ito pong dahilan ng ating program, yun pong Diocesan Biblical Apostolate ng ating pong diocese ng Malolos, no? Syempre, kasama po yung mga Religious of the Divine Word, mga sisters po natin, no? So, marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikisa. At syempre, medyo po dibdiban yung aming pulong kahapon kasi po ay ang buwan ng Enero ay buwan ng Biblia, no? Lalo na po yung huling linggo, tawag po natin doon ay National Bible Sunday, no? Kaya po, syempre, meron pa rin pong culminating activity para roon. At inaanyayahan po ang lahat doon January 27 po, no, sa ating pong Malolos Cathedral. Magkakaroon po ng Bible Walk, may Bible characters po mula po sa Baroswain Church hanggang sa Cathedral. Magkakaroon pong panayam, tapos diretso po ng pagdiriwang ng banal na misa. So yan. So tapos po ay syempre yung mga kasama nga po namin dito, no? Hindi po kami nag-iisa kasi una, 3 kami. Ikalawa po ay kasama po natin yung yung marami po doon sa mga kaparokya ko sa Pandi, no? Pero wala po kami sa Pandi ngayon, no? Nandito po ang mga marami po ay mga kamareros po, no, mga atin pong mga nangangalaga ng puon, mga may-ari po ng puon doon sa Pandi, lalo po ng mga puon na pangmahal na araw, no? So, yan po. At nais po nating batiin, syempre, no? So, sila,
kasama po siyempre sina Sister Remy na naging malaking bahagi po, kaya po kami napunta rito ngayon, no? At siyempre po, nasan ba kami ngayon? Nasan nga ba tayo? Doc Christian, Ah, saan pa ayan. tayo ngayon? Ayun. Ato, nagulat nga ako bakit tayo nandito ngayon. Wow, Well, cafe, no? nasa Noel Cafe po kami ngayon at nagpapasalamat po kami lalo na po kay Judge Eugene Paras, no? Panalangin din po natin si Attorney Noel Gacho, sa kanya po nakapangalan yung cafe na to. No po? So kaya yao lamang po niya at mamaya po, no, sa pangwakas po ay sasama po natin sa pananalangin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. So, yun po. Tutuloy na ba natin? Father, hindi, Yes. total binanggit niyo yung Noel Cafe. Mhm. Ang spelling po niya ay N-U-E-L. Yan, N-U-E-L. Hanapin niyo po yan sa Waze, sa Facebook, meron po sila. Kung gusto niyo po magpunta rito sa January 19, no? January 19, open sila ulit para dito may kumakanta, masarap pang pagkain, ganda ng lugar, no? Kita niyo naman. Talagang maraming salamat po at na yung unang palabas namin dito namin ginawa at nakasama namin yung mababait na mga kamarero ni Father. Yan, sa Pandi. Mapapait? Paano? Mababait. Ikaw naman, Mababait. Father. Kailan niyo naman bingi Father, shout out ko na din yung nanonood, yung wife ko, si Trisha. Magandang gabi. At yung sabi ko nga kay Ano wife mo? Oo, wife ko. At yung mother-in-law ko, si Mami Agnes. Hello, good evening, Mami Agnes. Ayun, okay na. Bakit? Okay na. Shoutout na ako kanina. Hindi Father, yung kanyang asawa kasi currently nanonood ng concert. Kaya, Akala ko natakot din siya, sabihin ko, siya ba wife mo? Kapatid ko yan. Hindi kasi ugali ko po yan minsan pag kami papakilala sa akin, lalo na po pagka dati kasama, papakilala, sasabihin, Father, pinapakilala ko sa iyo girlfriend ko. Sabi ko, ba't nang huli ka nagpunta rito, iba na may pinakilala mo sa akin? Titingnan ng masama. Father, bukod sa shout out, yan, meron nag-comment si Ate Juliet Roque. Sabi niya, tungkol sa topic, Father, Okay? sabi niya, pangalan sa atin na ipinagkaloob kaya dapat daw nating pangalagaan, no? Yung karangalan na tinataglay ng bawat pangalan natin, dapat nating pangalagaan. Sikapin na yung ngalan natin ay may dangal at sa ibang tao ay yung kabutihan ng ating pangalan ng ating ialay sa kanila. Yan. Totoo po yan. Di ba? Alam natin kung gaano kahalaga yung pangalan para sa atin, lalo po sa mga Pilipino. Yes. No? Bukod po sa sinasabi natin, nabanggit tayo lagi, palabra de honor, na dapat tinototoo natin kung ano yung sinasabi natin. Pero bahagi rin nun yung, sabi natin doon, yung maintaining yung good name, di ba? Yung gusto natin, yung pangalan natin, ginagalang, marinig pa lang. Pangit kasi nung marinig pa lang yung pangalan mo, sumisimangot yun Di ba? Alam mo, mayroong pangit silang karanasan doon. No? Parang yung Doc Christian, di ko na lang babanggitin yung pangalan. Sabi kanina, kausap namin ni Doc Christian sabi, naku, tumatawag na naman sa akin. Parang hindi siguro kaaya-aya. Pagkita niya doon sa tumatawag sa cellphone, sabi ko, palitan mo na lang po kasi yung ringtone. Yung ringtone, pagka hindi ka aya-aya, dang, 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 parang hindi mo lang sasagutin. Diba? Kasi ang ganda ng pangalan siguro nun. Nung makita niya, hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng miyawak ng cellphone. Ayan. Shout out! Shoutout po sa inyo. Ganun ba? Opo. Anyway, so, nag-isip tuloy ako, baka ako yun. Ay, Okay. So, yun po. Yun yung isa na nakita po natin yung tungkol dun sa pagbibigay sa atin ng Panginoon ng pangalan, ng kapangyarihan na magbigay ng pangalan sa ibang bagay. Meron pong medyo, baka hindi gustuhin ng marami sa mga babae. No? Pero po, tingnan po natin, may nakalagay din po kasi doon sa sa Biblia, no?
nakalagay din po halos doon, nakadugtong lang halos noon. Sabi po kanina, binilapit daw sa tao, sa lalaki, yung mga hayop, wala raw angkop na kasama ang tao. Kaya gumawa siya ng iba, no? So, nang gumawa siya ng iba, ayun naman, merong sinabi ngayon yung lalaki, no? Yes. Ano kaya yung sinabi ng lalaki na yun? Yeah. Sabi ni Father Karugtong, no, mga ka-Verbum, 19 yung kanina, ngayon naman, babasahin natin ay 23 ng kalawang kabanata ng Genesis. Sabi naman dito, tapos sinabi ng lalaki, sa wakas, ito na ang isang kagaya ko. Buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae kasi galing siya sa lalaki. Yan. So, maliwanag po, mga kababaihan, lalaki po ang nagpangalan sa inyo. Hindi po, ibig sabihin, maganda po kasi yung sa Biblia po, no? Alam niyo, isa po doon sa kinagusto ko nung bata po ako. Kaya gustong-gusto ko po nag-aaral ng Biblia. Kasi yung pong lahat halos ng mga nilalagay, merong kahulugan, pati mga pangalan. No? Nung nag-aaral na ako seminaryo lalo na, nakalagay doon na yung Adan, yung pangalang Adan pala, syempre po sa salitang Hebreo po yun. Yun kasi yung unang wika nung sinulat yung Biblia. Ang ibig sabihin ng Adan ay lupa. Kasi doon siya galing. Di ba? Galing sa lupa yung tao, kaya ang pinangalan sa kanya, lupa. No? Ngayon, yung babae, no, lalaki po yun. Alam natin yung tao, lalaki yun. Yung una pong nilikha, sabi sa atin sa Biblia. Ngayon, nung likhain yung babae, alam natin, ayon dun sa binanggitin sa atin sa banal na kasulatan, pinatulog daw yung lalaki, kinuha raw yung isa niyang tadyang. No? Kaya maliwanag na yung babae mula sa lalaki. Ano yung pinagmula na salita noon? No? Sa salita pong Griego, yung lalaki, ish. Yung ish po na yung pag gusto niyo sabihin yung is, pero lasing na kayo, ish. Lasing. No, ngayon, pagka po babae, magiging isha. No? Isha. Ito. Pag lasing na kayo, sinabi nyo, ano to? Yun din yung sasabihin nyo, isha. No? Hindi Trisha. No? No, isha. Ibig sabihin din nun, mula sa lalaki. No? Wala akong ibang ibig sabihin yun. Mula sa lalaki. Yun lang. No pa? So, ibig ko lang po sabihin doon sa binabanggit sa atin na yung mga pangalan na yon, no, kung sino may kahulugan, pero kung saan din ang galing, no, yung kung sino yung nagpapangalan, siya yung may kapangyarihan doon sa binigyan niya ng pangalan. No? Nagbigay ng pangalan doon sa babae ay lalaki. No, di pa. Pero bahagi po yan pagka tinignan natin doon sa pangkalahatan, di ba? Pansinin niyo na lang po, yung mga nandito po, may mga magulang po na narito, di ba? Minsan, alam ko excited po kayo, no? Magkakaanak kayo. Pero di ba, minsan magpapakiramdaman pa kayo. Magkakaanak kayo. Sino masusunod kung sino magbibigay ng pangalan? Iba yung gusto ng lalaki doon sa gusto ng babae. Di ba? Lagay natin, pinagbigyan ng una yung asawang babae. Sa susunod, sino masusunod? Di po ba? Minsan, sasabihin ng isa, ba, ikaw na naman ang magbibigay, ikaw na lang ba lagi masusunod? Di ba? Simpleng bagay lang naman yun, magbibigay ka lang ng pangalan doon sa bata. Di ba? So, yun lang ibig ko po sabihin na doon parang sa karanasan lang na yun pinapakita na kagad natin kung sino yung may kapangyarihan doon sa tahanan. Di ba? Napaisip tuloy ako. Kasi po yung pangalan ko po Epiphany. Yung anak kong babae, Father, ang nagpangalan si Trisha. Epiphany din. Di natuwa ako dahil Epiphany pinangalan sa panganay. Yung bunso, gusto ko sana Epiphany rin kaso hindi na ginawang Epiphany. Hindi na Epiphany. Gusto ko sana. Kasi pangarap ko po yung pag tinawag ako Trisha, Pip 1, Pip 2, Pip 3.
hindi na May nangyari din sa akin ganyan. Oh, Sa parents ko naman kasi buo ko pong pangalan, Christian Erwin. Yung kapatid ko din po, pinangalanan na Christian. Meron Christian din po sa unahan. Christian Dennis naman po siya. So, nung pag tinawag po kaming Christian, sabay po kami lilingon. So, pati po yung anak ko, yung naging anak ko ngayon, Christian Joyce naman. Tapos yung anak naman po niya, Christian Garnett, Christian Allen, lahat po may Christian. So, lahat kami may Christian pangalan. Buti na lang wala tong anak. Yun nga, sasabihin ko kasunod, hindi mo makarelate. Pinakalanan ng Out of place naman si Padre. No? Pero Father, may nadinig ako nagtanong. Na ano? Total, binanggit yung pangalan mo. Bakit daw yung pangalan mo pwede namang Jose lang. Ba't ginawa pang Joselyn? Ay, nako. May nagtanong yan kanina. Nakakita ko yun. Alam nyo, mga kaberbo, no? Shout out po sa aking nanay at tatay na nagbigay sa akin ng pangalan. Sure naman na lang dyan sila Tito Ado and belated, Hello po. belated happy wedding anniversary. Oh, 48 years na po sila na magkasama. Nito pong nakalipas na Miyerkules, no, January 10 po, no? At meron nung bumati sa akin kahapon paglabas ko ng simbahan, bukas akong gate. Bigla may bumati sa akin. Nakita po siguro doon sa post. May nag-post po kasi yung mga kapatid ko. Sabi po sa akin "Oy, Father, congratulations sa parents mo. Anniversary pala nila kahapon, 48 years na. Ang galing naman." Actually, ang sinabi po ang galing naman daw ni Daddy kasi yung tatay ko po yung taga roon sa Pandik. Pati nung kakilala. Sabi ko nga, pagkaraan may kinuwentuhan ako. Sabi ko hindi ko nga kung malaman kung sino ang mas magaling magtiyaga sa kanila sa isa't isa. Hindi ko naman sinabi, no? Pero alam ko po, bahagi syempre yun ng buhay na mag-asawa. Pero, syempre po, sila po yung nanay at tatay ko, yung po maliwanag sa akin, doon sa pamimili ng pangalan, pareho silang nasunod. No? Kasi, ang kwento ho, sabi ho talaga sa akin, yung pangalan ko ho talaga bata pa ako pala, isipan na. At bata pa lang ako, gusto ko ng pabinyag ulit. Kasi nahihirapan ako sa pangalan ko graduate ako ng kinder. Pangalan ko po ay Joselyn. Kilala na po ako, Father Jojo. No? Joselyn po. Graduate po ako kinder. Tinatawag ko ako ng doon sa stage. Tatawagin isa-isa yung gagraduate. Tawag ko sa akin ay Jocelyn. Ayoko pong tumayo. Kasi yung ate ko po, Jocelyn ang pangalan. Sabi ko, hindi ako yun. Pinag-usapan po natin identity. Hindi ako yun. Ate ko yun. No, di, wala akong magawa. Di, syempre. Tayo. Tayo. No? Hanggang ngayon meron pa rin tumatawag sa akin pagka hindi ako kilala. Nakita lang yung pangalan. Atin pong batiin. Narito pa pala si Father Jocelyn San Jose. Wala na akong magawa. Basta yun ang tawag nila. Sige. Kaya dati ayaw ko. Tapos ito pinakamaganda. Grade 4 ako. Grade 4 po ako. Dati po doon sa mga, para malaman nyo yung section ninyo, titingin lang kayo doon sa pinto. Nakapaskil po rin sa bond paper, no? Nakalagay po ron kung sino yung yun ang classroom. Natatandaan ko po noon, 4 po kaming, 6 yung section. 6. At alam ko rin, April, nag-enroll kami. Naikot ko yung 6 na classroom, wala yung pangalan ko. Maya-maya may lumalapit sa akin. Uy, Jocelyn, mag-classmate pala tayo. Saan ba? Sinabi sa akin yung classroom, yung section. Galing ako rin, di ko nakita pangalan ko. Binalikan ko. Nandun naman. Di po ba may boys sa girls? Nandun mo sa girls yung pangalan ko. Kaya ako talaga. Tapos hanggang ngayon, minsan pagka nung dati uso may discount card din, parang ano ba yun? Minsan yung mga ano ba yun? May mga points, mga ganyan. Advantage card. Ayun, nakalagay lang yung pangalan. Dati kasi mahigpit. Dapat kung sino lang yung bearer, yun lang pwedeng gumamit. Yung kasino ko na kanina kapangalan, dapat siya lang gagamit. May discount yun. Dati meron pa nung isang bookstore na wala na ngayon. Nung pag pinapakita ko, lagi kasunod na tanong, kayo ho ba to? Kaya ang kasunod ko papakita ko pa ID ko. Kasi ayaw maniwalang ako yun. No?
Hirap na hirap ako nun talaga sa pangalan ko, sumasama loob ko. Tapos minsan pa, manghuhula pa sila. Ba't ba ika ganyang pangalan? Siguro ika ang tatay mo'y Jose, ang nanay mo'y Linda. Sabi ko, hindi ho. No? Kasi ho, Armando at Norma ho ang pangalan nila. Wala ho kahit anong J do. No? Di sabi sa akin, ano po, ba't hindi ka ganun yung pangalan nyo? Yun yung sinasabi ko kanina, pareho sila nasunod. Ang pagkakakwento sa akin, no? Sabi raw, dapat ang pangalan ko ay Jose San Jose. Kasi nga, San Jose. gusto nila J din yung ate ko di Jose San Jose. Sabi raw ng isa, no? Sa kanila pong dalawa yung nag-suggest ng Jose, tapos si isa sinabi naman, masyado naman maulit, Jose na, San Jose pa. Lagyan natin ng Lin. Niligyan ng Lin. Sabi ko, parang mas sumagwa, mas okay na lang sana Jose. Tuwa na sana ako Pero alam niyo po, noon pong ako ay graduate, natuwa na ako sa pangalan ko. Bakit, Pats? Kasi walang kamukha. Nung kinakailangan ko humingi ng NBI clearance, dali-dali. Imagine mo ngayon kung ang pangalan mo Jose San Jose, gaano ka katagal mag-aantay? Baka naman konti lang rin may San Jose, pero kahit na, mas maliit yung possibility, no? Tama. So yun po, no, ganun po kaganda yung kasaysayan ng aking pangalan. No po. Yun nga lang, hanggang ngayon talaga may tumatag pa rin sa akin Jocelyn, no? Pero okay na yun. Okay na ako. Safe na ako pa. Kayo pa mga ka-Verboom, baka merong history ng pangalan ninyo, i-comment ninyo, babasahin natin. Hindi po na kahit pa anong bango ng pangalan ninyo, babasahin natin yan dahil bakit huwag po kayo tumawag? Lahat ng pangalan po unique. Yeah. Dahil sabi nga ni Father, doon ka makikilala sa pangalan. Kaya kung ano Yung ba iba ng po sa pangalan atin, mo, di ba? Kinukuha sa kalendaryo. no? Yung Father ng araw, yung kalendaryo na may kulay pula. Oo. Madalas kinukuha Nakalagay Lalo doon yung pagka pinanganak halimbawa ng araw na Martes Mm. o araw ng Miyerkules, kung ano yung santo nandun, yun ang pangalan mo. May natatawa po dito, tanungin kaya natin, Father. Yun. Pag pinanganak ka ng Martes, Father, sa ngayon po siguro to, tita, ang pangalan daw, Marites. Diba? Hindi, tanong doon, pag pinangalanan ko ba Marites, yun ba'y dahil doon sa araw kung kailan ka pinanganak o dahil sa ugali nung binigyan ng pangalan? Hindi natin yan. Okay. Ang ganda, may audience participation, kaya iniimbita po namin kayo mag-participate. O, isa pa. Kanya pangalan na Napoleon. Napoleon. Kasi pangalan ko niya, kasi binilikat ko yung Leon na Ginoel. Pero sa mga anak niya, yung Leon na yun, nilagay niya sa lahat. Dalawa lang naman ang anak niya. Apo. Parehong lalaki. Ang una ay Leon Miguel at sa yung pangalawa ay Leon Calin. Yun. Kanid. Hindi narinig ng ito. Paano raw yun? Narinig kaya? Narinig yan, Pad. Sigurado ako, kita mo may magka-comment. Leon Calin. Leon Calin. Leon Miguel. Alam niyo po, meron din kami, total, may pasensya na po kayo sa mga nasa bahay kasi may mga kasama po kami dito. May nanonood po sa atin ngayon. Ang pangalan ng tatay niya, classmate natin to. Shout out sa'yo, Brother Odra. Ang pangalan po ng tatay niya, Leonardo. Nung pinanganak siya, binaliktad yung Leonardo, ginawang Odra Noel. Yun naman po ginawa niya pangalan, binaliktad lang. Lian, ano ba? Leonardo Odra Noel. Shout out kay Brother Odra dyan sa Australia. Brother, Happy New Year. Meron pa. Sige po. Dapat bigyan natin upuan dito. Talent tayo, word mamaya, most participative. Hindi ko. Warrior lang. Something to do with war or what? Norman. Una yung ang pangalan na God of Norman. Normandy. Normandy. Ang tatay niya, Norman Benigno. Pero po, Rojas. Then yung pangalawa naman,
Sabi niya, ang pangalan natin, warlike naman, Napoleon. Kaya yung si Napoleon, well. Pero, hindi naman ako pumayag. Kasi yung Benigno, pangalan yun ng tatay niya eh. Eh ako, Napoleon, Mauro. Mauro pangalan ng tatay ko. Kaya ako pumayag daw, wala naman din ng tatay ko. Kaya lang, ganito yung pangalawang anak ko. Kasi sabi niya, Mami, ang ganda naman pangalan ko sana eh. Napoleon. Ginagawa ka ng Mauro. Ginagawa mo yung ginagsak. Diba? Pero sabi sa inyo doon nakikita ko sino makapangyarihan sa bahay. Sino pangalan? Hindi ako pumayag eh. Hindi naman masama yung tatay ko. Kasi tatay niya, hindi na. Tatay ko naman. Merong kamukha yun. Yung santo na si Saint Francis, di ba? Kaya siya pinangalan ng Francisco ng tatay niya kasi yung tatay niya nagpupunta sa France. No? Kasi negosyante po yun, kumuhango doon ng mga tela. No? Kaya pinangalan niya sa kanyang anak, Francisco. Yan, mga ka-verbum, baka meron sa inyo dyan gusto mag-share. Saan nakuha yung pangalan ninyo? No? Para mabasa natin. No? At hindi lang yung Bible yung binabasa natin, pati yung mga comments ninyo. Kaya share na po. No? Share niyo po. At dahil share nyo, i-click nyo na rin yung share button para mas marami pa po tayong makasama. Bukod sa, dito kasama namin sa Noel Cafe, yung mga nasa bahay, mas marami pa po tayong manonood. Ang ganda ng kwentuhan natin. Brother, saka Father, meron tayong shoutout muna tayo. Shout out. Teresita Benaventura Pascual, good evening po, Father Jojo. Katekista po ni Santa Maria. Elsa Robles Logato, Cortez. magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, ito matindi. Ito pinakamaganda. Sabi dito, mahal na mahal ang pangalan ni Epipani Silverio. Trisha Del Rosario Silverio. Ayan talaga naman. Pero ito, tanong ko lang sa'yo. Ano po? Pagka nakikita rin ba yung mood nung asawa mo pagka tinatawag ka? Yung iba yung pagka tinawag kang Pip, tsaka pag sinabi, Epiphany! Mga ganon. Father, may level yun. May level. Pag tip lang, okay pa. Pwede ko pang hindi pansinin. Epiphany, pwede pa hindi pansinin. Pag kumpleto, Ayun na. Epiphany Silverio, ay, susunod na ako. Basta lagi pong tatlo yun. Lagi akong tatlo. May level talaga. May level. Level 1, 2, 3. Hanggang 3 lang. Hanggang 3 lang. Wala na nung Epiphany Silverio, anak na Epifanio Silverio. Wala nang ganun. Wala. Wala na. Ayoko pong antayin na isunod yung pangalan ng tatay ko. Kasi, Father, yung tatay ko mabait. Ito nga yung kinukwento ko sa inyo ng isang araw. Dahil, di ba, tatay ko mabait. Ayoko naman pong sabihin na, ikaw, Epiphany, anak ka pa naman ni Panyong. So, iba po yung term nun eh. Pag sinabi yung pangalan na gano'n, Antonio, anak ka pa naman ni Panyong. Ibig sabihin nun, meron kang hindi magandang ginawa si Epiphany. Pero pag sinabing, Epiphany, ikaw yung anak ni Panyong, ginamit yung ibang tono sa pagtawag ng pangalan, mas nakaka-proud po yun. Kaya ayokong isunod. Kasi walang ikaka-proud yung tatay ko. Hindi naman. Pero, ganda po yung pangalan ni Pip na, ni Epiphany. Yun po ay dahil siya ay pinanganak sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya, belated happy birthday siya. So, wala po tayong verbum noon no? Salamat po. Pero hindi po January 7 January 6 or 6 ang birthday ko. Nagkataon po, doon ako bininyagan. Kaya Epiphany. December 30 po siya. Ano po? So, buti hindi Rizal pinangalan sa Hindi naman po. ano po? Banda. Ang dami nating segway, dami pa nating babasahin. Pero nag-enjoy po ba kayo? Padinig niyo po sa mga nanonood. Nag-enjoy po kayo. Enjoy din kayo magbasa, di ba? Gusto niyo na po magkape. Matagal pa po tayo dahil unang palabas po to at on-site ang ating palabas. Hindi natin alam kung ano oras tayo matatapos. Kaya stay tuned lang po kayo dyan. Dami pa namang nanonood sa atin. Shout out muna, Father, ulit doon sa mga social media partners namin, ang Religious of the Divine Word, yung mga kasama natin sa Biblical Apostolate, yung mga kamadrihan ng Religious Catechist of Mary, yung mga taga-Pasca, mga katikista,
At syempre, Father, yung walang sawang sumusuporta sa atin nasa abroad. Maraming salamat you po. po doon sa doon sa Filipino community ni Kuya Alan sa Portland, Oregon, Portland, na Oregon. nagpadala ng regalo para sa ating mga seminarista, no? Para sa pagpapaaral natin mga seminarista. Kaya kayo po mga nanonood, pwede pa po kayong mag-aginaldo doon sa ating mga seminarista. Ayan. All year round, pwede po kayong mag-aginaldo. Yan. So, maraming salamat po sa inyo. At syempre po, meron pa po tayong isa tungkol din sa kapangyarihan. Pero actually, dalawa po, yung isa dinagdag ko po ngayon. Pero ito po, yung una, tingnan po muna natin yung nakalagay doon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito po ay hango doon sa pagpapakita ng anghel kay San Jose. No? Sabi po sa atin dito, narinig po natin ito, fresh pa to, nitong panahon ng Kapaskuhan. Nakalagay po yon sa Matthew chapter 1 yan. No? Simulan natin doon sa may gawing 20, verse 20. Matthew chapter 1 verse 20. Ito pong binabasa ko ulit ay ito, pakita natin sa ating ito po ay accepted din po ito for personal reading lang, hindi po ito pang simbahan, ha. So ito po, habang pinag-iisipan ito ni Joseph, nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, Joseph, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Mary. Nagbuntis siya dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Magkakaanak siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya dahil ililigtas niya sa kasalanan ang mga kababayan niya. Diretso pa. Nangyari ang lahat ng ito, hanggang saan pa? 25. 25, okay. Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa prophet. Maglilihi ang isang birhen at magkakaanak siya ng isang batang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Joseph, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at inakasalan niya si Mary. Pero hindi siya nagkaroon ng sexual relation kay Mary bago ipinanganak ang anak niyang lalaki at Jesus nga ang pinangalan ni Joseph sa baby. Sino ang pangalan ngayon kay Jesus? Si Joseph. Yun. Kasi kapangyarihan ng tatay magbigay ng pangalan sa anak. Amen. No? Kaya kinikilala natin na si Jose ang tatay ni Jesus kasi siya nagbigay ng pangalan kay Jesus. Kung tutusin, di ba, pansinin po ninyo, di ba nung lalo dati po, kasi ngayon hindi na, no? Lalo dati, doon sa mga kwento, karanasan din siguro ng ilan, no? Pagka nagdalang tao yung babae, hindi pa kasal. No? Ano gagawin ng magulang doon sa lalaki? Doon sa naging ama nung apo nila Bale. No? Ano sasabihin? Bigyan mo ng pangalan yung apo ko. Akala ko, ipicturaan mo na. Ha? Ipicturaan mo. Ako nakakasahan ng ba? Alam natin, ibig sabihin apelido. Kasi kung bibigyan pangalan pwede nga sagutin Ba't di nyo ba kaya bigyan? No, pero alam natin, ibig kasi sabihin doon, kailangan ng identity nung apo ko. Mahirap Diba? sumagot ng ganon. Mahirap sumagot ng ganon. Baka madala ka dun sa lugar ni Ate Remy. Sabi ko po mahirap sumagot ng pabalang kasi baka mapunta ka sa lugar ni Ate Remy. Yan. So, Ate Remy, saan lugar niya? Santuario. At least sanctuary. Oh. Pero lahat tahimik doon, Pads. Tahimik lahat. Di ba? Santuario de Jesus Nazareno, kakapista lang nun. No? Pipista lang po natin ng Nazareno noong January 9. Yan po. So, yan. So, ngayon, punta tayo doon sa ika-4 pa na may kaugnayan doon sa kapangyarihan. Ito, Padre, ayon sa Gawa 3 verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto,
Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. So yan, dito po, ang pinapakita po sa atin ay ito po ay muling nawala si Jesus. Makita po sa langit So natira na lamang po yung mga apostol. Yung pong kwento na binabanggit sa atin, hango doon sa gawa ng mga apostol, ay sila po ay nagpunta doon sa may templo, meron pong hindi nakalalakad sa lungpo, humingi po ng limos. Sabi, wala kami mabibigay sa iyo. Sabi, pilak o ginto, wala kami. Pero, sa ngalan ni Jesus, tumayo ka't lumakad. Ngalan lang. Wala si Jesus doon. Diba? Pagka nakita po natin ay doon sa ibang mga kwento, syempre, noon sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, lagi binabanggit, si Jesus yung nagpapagaling. Dahil wala na si Jesus, pangalan lang. Sa ngalan ni Jesus. Kaya nga, Father, yung katabi mo dyan sa kaliwa, napakabait. Christian eh. Christian. Napakahirap gumawa ng kalokohan yan. Oh. Eh yun nga, pangalan ni Jesus. Eh yan, pangalan mismo niya. Buti na lang hindi nanonood. Diba? Pero, alam mo, isipin natin, ganun yung ibig sabihin sa atin. No? Pangalan pa lang. Kaya kung napansin niyo po, kahit po yung mga nagpapalayas ng demonyo, di ba? Yung mga exorcist. Yan din naman ginagamit nila. Sa ngalan ni Jesus, umalis ka sa taong yan. No? Kasi alam nila, sa sarili nila, hindi naman nila kaya yun. No? So, gumagamit sila ng pangalan ni Jesus. At yun, ginagamit din ng iba. Di ba? Gumagamit ng pangalan ng iba. Di ba? Bagamat alam natin, hindi yun yung tama. Iba nga ho dyan, shout out, no? Yung mga sa kalsada. Nahuli. Kilala ko po kasi ganito. Gamit ng gano'n na, si Colonel ganito, biblical pala yung paggamit ng pangalan. Pero wala pang kernel doon. Wala pa. No, so yun po, no, makikita po natin. At shout out po kay Gina, no, ni Rosa Velasco. Mula po siya sa Roma at siya po ay nanonood sa atin. Hello po. Hello po, Hello. So maraming salamat po sa inyo. Yan. Okay, so yun po yung tungkol sa unang bahagi ng ating pong nakita natin kung gaano makapangyarihan yung pangalan. At gusto ko pong banggitin, no? Ito po ay pinili namin yung topic ngayon kasi po ay binanggit din sa atin yung unang-unang araw ng taon. Yun po yung pagbibigay ng pangalan kay Jesus. Hindi po gaano natin napapansin kasi yung pong January 1, napakarami pong pinagdiriwang, no? Yung una po, pinagdiriwang natin ika-8 araw ng Pasko. Yep. Sa simbahan kasi mahalaga yung 8 araw, no? Pagka masyadong malaking kapistahan, may oktaba tayo, 8 araw ibig sabihin nun. 8 araw po yung bagong taon. Kalawa po, yun po ay kapistahan din ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. No? Yun po yung isa pa na binibigyan ng pansin. Yung ikatlo, na sa simbahan pa rin, sinasabi, yun yung pagpapangalan kay Jesus. Kasi pag nabasa po ninyo dun sa, yung binabasa sa ating pagbagong taon, sabi ron, makalipas ang 8 araw, tinuli si Jesus. At binigay sa kanya yung pangalang Jesus. Pangalan daw na binigay ng anghel bago pa siya ipaglihim. No? So, doon makita rin natin siguro kung bakit kahit sa panahon natin ngayon, excuse me po doon sa iba, no? Kadalasan kasi, sinasabi natin, pagka ikaw bininyagan, doon ka binibigyan ng pangalan. Sa mga Hudyo, kung kailan ka tinuli, doon ka binibigyan ng pangalan. Kaya tawag din natin, yung mga bata po, binyagan ka na ba ikaw? Sabi natuli ka na ba? Natuli ka na ba? No? So, yun. Pero may kaapat pa rin kasi, ang tawag din natin doon sa bagong taon ay World Day of Peace. No? Kaya madalas, hindi nabibigyan ng tuon yung tungkol sa pangalan ni Jesus. Kasi nabibigyan ng tuon yung iba.
Kaya, ang ginawa na lang rin, siguro, palagay ko yun na lang rin ang dahilan, bakit nilagay ng ibang araw yung pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. January 1 yun. January 2 kasi merong pista San Basilio. Yung ikatlong araw, Saint Basil and Gregory yun Pagdating ng January 3, yun ay memorial ng Holy Name of Jesus. No? So doon binanggit sa atin yung tungkol sa ngalan ni Jesus. At nais ko lang rin pong bigyan ng pansin yon sa atin. Dati po, tayo po namang lahat nakikinig dito yung mga Kristiyano. Dati po, yung mga bahay, yung kakikitaan nyo po nung isang parang maliit na mga 1/4 ng bond paper, meron po rin meron po parang sinag, tapos may nakalagay IHS, yun po yung ngalan ni Jesus, ngayon po nakita nyo na yung salamin na parang may agiw. Yun ang uso ngayon pero dati ho talaga yun ang inilalagay, kasi ang gusto po sabihin sa atin, pinag-usapan natin kapangyarihan, di po ba? Pinag-usapan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, siya yung mangangalaga doon sa lahat na nandun sa loob ng bahay. Kaya walang makapapasok doon na masama, may masamang kalooban, masamang espiritu, kasi pinangangalagaan yung pinto mismo na papasukan ng lahat ng pupunta doon sa bahay ng ngalan ni Jesus. At yung ngalan niya makapangyarihan. So, hindi ho maganda ho yun mapanumbalik natin sa atin. So yun po, kaya po pangalan yung ating pong topic ngayon. Yan. Ako, Father, naalala ko ngayon, topic namin po ni Father nung unang palabas ng Verbum, blessing. Ngayon, parang yung pangalan pala natin, mga ka-Verbum, blessing din. Oo, blessing yan. Blessing. Diba? So lagi po yan, meron pong nais na ituro sa atin yung pangalan natin. Lalo na nga pangalan mo, Bless. Kaya kung si Doc Christian po hindi rin makagawa ng ako din hindi makagawa ng kalokohan. Ayan. Kasi ang pangalan ko, ano ba ibig sabihin ng pangalan ko, Father? Pagpapakita. Nino? Ng Panginoon. Tapos kung makikita niyo ako umiinom, yun ba ang pagpapakita ng Panginoon, umiinom? Kaya, tinigil ko na. Akala ko kaya pagka iinom ka, di ka na nagpapakita. Hindi, tinigil ko na po. Mahirap magtago. Tinigil ko na po. Yan nga yung invitation sa atin, Father. Hindi lang doon to live up yung mga pangalan natin. Diba? Mamaya magtatanong tayo sa mga nandito, ano ba mga pangalan nila? At saka ano yung meaning ng pangalan nila. To live up doon sa name ng pagiging Kristiyano. Ang pangit naman sabihin, uy, Kristiyano ka pa naman, uy, Paska ka pa naman, uy, kamarero ka pa naman, tapos ganyan ugali mo. Yun yung challenge sa atin ngayong gabi, Father. Totoo po yun, Kahit po ako, pangalan ko nga po, sabi ko po sa iba, nahihirapan din ako minsan kaya minsan hihingi ng pabor sa akin, talagang hindi po yun yung dapat, kasi nga, sabi ko, paano ang gagawin ninyo? Pangalan ko yung Jose. Sabi ho, yung si Jose matuwid. Doble-doble pa ho, tuwid yung nakalagay sa aking pangalan. Paano gagawin ko? Ngayon, mga kaparokya ni Father, alam niyo na kung bakit ganun si Father. Tuwid na tuwid, dalawang Jose. Alam niyo na kung bakit. Kaya ho, hindi ko naman ho yun inisip na una. Kaya lang, sabi ko, ba't nga ba ako ganun? Naisip ko yung pangalan ko kasi. Alam ko na, Doc Christian, bakit hindi tayo makakopya nung araw? Ayan. So yun po, So pinapakita po sa atin yung mga bagay na yon, Isipin niyo kung gaano kahalaga sa atin yung pangalan natin. Okay po. So tingnan mo natin yung ikalawa naman, sa atin pong pwedeng pag-usapan tungkol sa pangalan, isa po sa unang pinangalanan, yung binigyan talaga ng pangalan, kasi yung kanina sabi natin, yung babae, sabi lang niya babae, hindi proper name yun, Ang kauna-unahan pong binigyan ng pangalan sa Biblia ay yung anak nung unang lalaki at nung unang babae. So matatagpuan po natin yon doon sa ika-4 na kabanata ng aklat ng Genesis. Ayan, sabi dito, Father, sa Genesis 4 verse 1,
Sinipingan ni Adan ng kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Yan. Ang panganay po ni Adan at ni Eva ay si Cain. Cain. No? So, yun po yung ngayon po sa atin, yung Cain ay kain. No? Mas gusto natin yan, ka-enjoy yun. Pero pag narinig natin yung pangalan ni Cain, hindi ho maganda kasi pinatay niya yung kanyang kapatid, no? Si Abel, no? So, yan po. Nakita natin, pati sa paraan ng pagpapangalan po nila dati, mayroon pong dahilan. No? Kung ano yung naging karanasan nila, yun ang ipapangalan nila doon sa kanilang anak. No? Ape, pinagkalooban ni Kako ng anak, kaya yun ang papangalan ko sa kanya kasi naawa pa rin sa akin ng Diyos. No? Yun pong pangalan ni Samuel. No? Nito po nakalipas ng mga araw, binigay po sa atin yun, mga nagsisiba po araw-araw. No? Yung pangalan po ni Samuel ay dahil din sa karanasan ng kanyang nanay. No? Kasi po itong si nanay niya, si Ana, no, magmamarites lang ako ng konti. No? Alam niyo ba ako? Itong si Ana kasi, yung nanay ni Samuel, hindi magkaanak. No? Nalulungkot po siya, di niya mabigyan ng anak yung kanyang asawa. Ikalawa, dalawa ko kasi asawa ng kanyang asawa. At yung kanyang kasama, no, isa pang asawa, no, may anak. Kaya parang nabubuli ngayon to si Ana. Sabi niya, walang anak. No, alam naman natin nung panahon na yun, pagka walang anak, yun ay sawimpalad, no? Hindi pinagpala. Kaya hinagpis si Ana kasi hindi siya magkaanak. Kaya humingi siya sa Panginoon na pagkalooban siya kahit isang anak na lalaki. Dininig ng Panginoon yun. Kaya ang pinangalan niya sa kanyang anak, Samuel. Ibig sabihin, dininig ng Diyos. No? Yun ang pangalan niya, dininig ng Diyos. No? Sa susunod po, no, sabi ko po sa kanila kasi lalagyan natin itong part 2 kasi inaasahan natin may audience participation tayo dito. No? No? Yung pong yung mga pangalan po natin, maganda po alam natin yung kahulugan. No? Baka mamaya, yung iba sa inyo, hindi nyo alam kung ano yung mission niya sa buhay. Doon nyo makita. Diba? Sample ka naman ng pangalan ng mga nandito. Right? Halimbawa, Sample. Para makilala natin. Di ba? Meron po rito, nandito po si Sister Agnes. Nagtatago doon. No? Sample, Father. Yung Sister Agnes, gusto ko yung pangalan na yun Okay. Pero hindi po dahil sa kanya. Hindi po. Pero nagising ako. Nagising daw. Pangalan po Agnes. Kaya ko gusto. Tupa kasi ibig sabihin. Oo. Weak and mild. Di ba? Yung Agnes po, kaya ho yung iba po nakikita natin doon sa misa po, no? Lalo yung mga nakaabot po sa misang Latin, no? Marami ho rito yata no, nakaabot ng salitang Latin. Agnello po yun, Agnus Dei, di ba? Iba po dahil hindi sanay magbasa ng wikang Latin, Agnus, no? Hanggang Agnus na lang ho, no? Pag Agnas ho, iba na rin ho yun. No? Pero Agnus po yun. No? Yung Agnus ho, dun ho galing yan, dun yung pangalan na Agnes, no? Ibig sabihin ay kordero, yung tupa na iniaalay, no? So yun po ibig sabihin ng pangalan. So, limbawa, ano pa? Meron pa. Baka doon kabaliktaran. Kabaliktaran. Hindi tupang iaalay. Kundi kumakatay. Di ba? Yung isa, no? Ganun ho talaga nangyayari, no? Joke lang. Joke. Okay po. So yun po, no, maganda po nakita natin yung meaning ng pangalan natin. Lalo ho sa Biblia pag nakita. Nung araw naman ho, ganun di po ba?
mga pangalan talagang makita natin makahulugan, no? Patutuwa, pangalan Mabini, no? Di po ba, Mabini. Oh, alam natin kung ano ibig sabihin. Perfecto. Oh, perfecto. Di ba? Simplicio. Di ba? Alam natin, simple, no? Yan ang ibig sabihin ng kapayakan. So yun po, no, may mga ibig sabihin yung mga Palito. pangalan. Palito. Di ba palito? Payat na. Hilig doon sa pangalan niya. Payat siya, palito. Alam nga naman palito, ganito katawan. Agay ko. Kaya pala palito yun. Paliit ito. Yun. Palito. Paliit. So yun po. Pero yun po, may mga ibig sabihin po yan. Yung mga pangalan ho sa Biblia. Ito, yung isa. Tingnan po natin yung kasunod. Tungkol po kay Abram. Yan. Tawag naman tayo, no? Hindi naman pwede magbasa rito. Yung nakasalamin, Father. Siyempre. Nakasalamin. Medyo mo ko bigla. Hindi. Pagbabasahin natin yung Biblical Apostolate, tsak sanay dito. Yan. Yung lalapit dito, Father, sa atin sa likod. Oo, Dito tayo magbabasa nasa likod. natin. Mayroong magbabasa sa atin paminsan-minsan. Oh, biglang may tumayo bigla. Excuse me, I just go to the... Ayan. Ito po. Sister. Sister Christy. Ayaw niyong basahin yan. Ano ba? Nakasalamin na. Dito po kayo Dito sa po likod. kayo sa likuran. Yan po. Genesis chapter 17 verse 5 po. 17. Verse 5. Diyan na po. Hindi ka natatawaging Abram, kundi Abraham, sapagkat gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pabubungahin kita ng maraming-marami. Gagawin kitang mga bansa, mga hari lilitaw mula sa iyo. At pagtitibayin ko ang aking tipan sa ating dalawa at sa iyong ina ko. Isang tipang paghabang panahon sa lahat ng saling-lahing susunod sa iyo. Mula ngayon at magpakailanman, ako ang magiging Diyos mo at ng iyong mga inapo susunod sa iyo. Yan. Yan po. So binanggit po sa atin. Thank you po, Sister. No? So si Sister Christy po ang coordinator ng Biblical Apostolate sa amin sa parokya ng Immaculate Conception sa Pandi. At rin ang pangalan ng Father. Mabait din siguro si Ate Christy. Oh, Christy. meron po hindi local saint yun pero sa Italy merong Saint Christina, no? So ito po no yung binanggit po sa atin, Abram daw dati gagawing Abraham, no? Sa salita pong Hebreo ulit, no? Doon naman po kasi galing yan, no? Yun pong Abram, ama, no? Ama ng bansa, no? Ganyan, no? Kasi yung Ab po, ama, no? Pagka po naman, bansa yon, no? Nung nilagyan yung kanya ng Abraham, no? Ibig sabihin kasi nung marami, no? Pangako sa kanya ng Panginoon, bibigyan siya ng maraming anak at magiging ama siya ng maraming bansa. Kaya ang pangalan niya ngayon, Abraham, hindi na Abram, no? So yun po, no, makita po natin, yung mga ipinapangalan din naman sa kanila, may malaking kahulugan o may malaking kaugnayan doon sa kanilang katauhan. Kaya nakalagay rito, kakanyahan. No? Ito pa maganda pa yung kay Isaac, no? Tumawag ka ulit, Father, ng isa pa. Sino ba po pwede natin tawagin dyan? Sister Jane! Ay, hanap na nga yung babasahin, no? Ayan, Genesis 20. Ayan. Meron po tayo rito. Nakakatuwa yung ganito, diba? Hindi lang to parang Bible study. Oo. Kwentuhan. Ay, akala ko reading lesson. Reading lesson. Ano pa? 21:3. Apo, 21:3 lang po. Sa ay pinangalan ni Abraham sa kanyang anak na isinilang ni Sarah at itinuli iyon ang tulong na araw na yon ayon sa inutos ng Diyos.
100 taon si Abraham nang ipinanganak ang kanyang anak na si Isaac. Yan po. Salamat po. Salamat po. So yun nakalagay, pinangalan daw ni si Sister Jane, thank you po. Pinangalan daw parang lahat nag-CCR. Buti na lang, isa lang ang CR dito. Buti na Eh, lang. marami pong CR dito, isa lang po yung bukas ngayon para hindi sila sabay-sabay umalis. Opo. So yun po. Binabanggit po sa atin dito, pinangalan daw po nitong si Sarah doon sa bata ay Isaac, no? Nagdala tao si Sarah, Isaac ang pinangalan ni Abraham pala sa kanyang anak na isinilang ni Sarah. Bakit? Alam niyo, ano ibig sabihin ng Isaac? Pagka tiningnan natin dito sa ito pakibasa nga Doc Isaac. Ito Genesis chapter 18, no? Mula verse 10 hanggang 15. Ngayon, Yan. sinabi ng isa sa mga panauhin, mga kapatid, Tama. babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon na may anak na siya'y pagbalik ko. Nasa likuran ng panauhin ni Sarah sa may pintuan ng tolda, nakikinig. Parehong matanda na ang mag-asawang Abraham at Sarah at hindi na dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik ngayong matanda na ako at ang asawa ko? Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham, meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko, may anak na siya. Tapos? Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at sinabi, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Bistado ka na. Huli ka. Huli, no? Alam niyo, yun ang pangalan ni Isaac. Huli? Ang ibig hindi yung huli. No, hindi bistado. Ibig sabihin ng pangalang Isaac, katatawanan. No? Katatawanan. Naging katatawanan kasi yung magkakaanak matanda na. No? So yun, no? Kaya makita natin talagang kaugnay na kaugnay doon sa kanyang katauhan yun, ano? Kaya yun ang pinangalan kasi yun talaga yung magiging buhay niya. No? Pagka tinanong, yan ba talaga nanay at tatay mo? Hindi ba lolo't lola mo na yan? Di ba? Tipong gano'n. Diba? Kaya Father, walang imposible sa Panginoon. Oh, yan. Kahit gaano katanda, 100 taon, pwede pang manganak. Sabi nga ni Sarah, di ba? Hindi na nga raw siya dinaratnan eh. Pwede pa pala. Pwede. Darat na ng anak. No? Yan, diba? So, yan, maliwanag na maliwanag sa atin. Binabanggit po yan sa atin sa banal na kasulatan na talagang napakahalaga ng pananampalataya natin, di ba? So, yan. Okay? So, kayo po, baka meron po kayong mga pangalan na, ayan, Sister Perdy po, no? Pinapaalala po sa atin, bukas ay Mary Faith. Guest natin si Father Jason Laguerta. Pero Sister Perly po, Perlita po pangalan niya eh, no? Yes. Alam na natin Perlas. Di ba? So, Hi, Sister Pearly. hello po. So, yan po, Sister Perly Nicola, shout out po, no? So, yan po. Meron pa ba tayong hindi nabasa dito? Sister Marieta? No? Marieta pa yung Cruz. So, shout out po sa inyo. At Marilyn Sugi Gomez, LTT. No? So, yun po. Father, si ano din nanonood, no? Ricardo Humacchio. Sino? Ricardo Humacchio. Lolita Garcia. Shoni Glorioso. Hello, good evening po sa inyo. Sister Shoni, kasama ko siya kagabi. Si Sa Santa Henry Maria. Gonzalez, Angeline Si Tamaken. Mother, shout out po. Uy, yung kamarero niya nawala dito dahil may pasok.
Si Doc Mark. Yan, good Yeah. evening. So, yun po, no? Ano nalagyan? Ruth Romero. So, si Sister Ruth Romero, no? Nes Polintan. So, ayun po, good evening po sa inyong lahat, no? So, yun po, tinatanong po namin kayo kanina, baka po meron kayong mga pangalan na kayo po mismo, alam niyo po ba meaning ng pangalan ninyo? No? Hindi po naman natin to Ayan, yes meron. po? Hindi, ano po ba pangalan? Diyos Cora. Hindi, alam ko, Diyos ko, para po yung pangalan niyo. Pero hindi ko pa alam ibig sabihin nun eh. Diyos ko. Yun po, titingnan po natin, kung makikita po natin. Ano pa? Sa calendar. O yung mga nakikinig sa amin dyan sa Verbum, baka alam nyo ang ibig sabihin ng pangalan ni Tita Diyos Cora. No? No? I-type nyo lang po dyan. Meron pong nagbigay sa atin dito, Elsa Robles Lugato. Ang name po ng tatay ko ay Alberto. Kaya ang pangalan po namin magkakapatid ay nagsisimula sa letra ng name niya. Almansor, Leonardo, Bernardo, Elsa, Rhea, Tor, Oliver. Paano pag kinulang? May Albert kung hindi po nadagdagan pa yung anak, no? Pero galing, ano? So, ibig Naisip sabihin, pa yun. talagang Pinlan, no? Christian, kawawa ka pagka sinunod mo yon. Christian Erwin, ilan yun? Aray ko. Football player. Football team. Ayan, sumagot si Sister Pearly. Perlita raw, Little Pearl. Wow. Kasi alam natin, pagka nene, nenita, ibig sabihin maliit na nene, no? So, yun po, yung kanya raw, Little Pearl. No? No? Father, yung pangalang Lolita, Little Lola. Lola. Yung kasi aking pangalan, siyempre, binigay ng nanay ko. At siguro, sabi nga, bigay ng Diyos yun. Pero, di ba nung araw meron kaming Spanish Spanish class. 24 units Opo. of Spanish. Ngayon, yung aming teacher, sabi niya, palayo mo ba yan? Is that Lolita? No, sabi ko. Sabi niya, because Lolita is a nickname of Dolores. Sabi niya sa akin. Dolores. Dolores. Then layo. At saka, ang Dolores, hindi ko ba father yun ay Sorrow. Sorrows. Dalamhati. Kabaliktaran ng akin eh. Kasi I've always been a very happy lady. At saka, tita, wala pa po ako nakilalang Lolitang malungkot. Lahat ko nakakilala ng Lolita. Kahit di ba, Doc, sa Japan, yung mga sinasabing Lolita, pag sinabing Lolita sa Japan, yung mga estudyante, napaka-jolly nila person. Yeah. I think I'm really a very jolly person. Dolores na pangalan ko na sabi nung teacher ko sa Spanish palayo lang daw ng Lolita. Yung ang ng Dolores ay Lolita. Hindi ako yung Dolores. Ako Lolita. Masayahin mo ako Sample pa isang pangalan, Paul. Nang? Sample pa Sa isang pangalan? pangalan. Josephine. Di pa ba Josephine yung name niya? Bo? Ayan, si ma'am. Mabango po, No? Josephine. Babaeng Joseph. Oh, babae doon. Kaya matuwid rin yan. Di para mabilog po yun. Diba? Hello. No, Sister Josephine. Paano yung Remedios? Nako. Sige po, Tita Loli. Ano po ang remedios? Hindi, ako lang kasi remedy. Parang bang Our Lady of Remedy? Yes, No, exactly. That's correct. Mapanlunas. No? Pagka merong mga gusto. Very generous. Paano kaya kung ang pangalan niya, Remedios Generoso? Yung kanina, no? Kompleto na, Di ba no? meron ako shout-out kanina sa Sister Generosa. Ayan, Generosa Velasco. Ayan. Sister Gina po, yung taga-Rome, no? So yun, ibig sabihin ng pangalan niya, mapagbigay, no? So yun po, no? Pagandahin natin yung Remedios, Father, bukod sa remedy. Fixer, taga-ayos. Kaya lang, pangit yung ibig sabihin ng picture niya yun, eh. Di ba pagka Remedios, re-remedyo mo, inaayos mo. Fixer din tayo.
So ito may nakalagay po sa atin. Ayan, sana po ganito tayo lagi, no? Meron tayong mga comments lagi. Ruth Romero po, no? Sabi niya, Ruth meaning compassionate friendship from Hebrew. Ay, talaga inalang. Kay Mr. Google po ito. Malalaman naman po natin iba, di ba? Ayan, si Ate Juliet Garcia Roque, Julieta, youthful and have eternal spirit. Di ba? So yun, no? Mga ka-Verboom, may tanong po ako. Gusto Yes. niyo po ba ulit ganito? Gusto niyo po ulit ganito? Huwag na, nahirapan ako umalis. Ibig Diba, sabihin, diba? yung palagi tayong may participation. Maganda yung may participation. So yan. Ano, Kaya- isasama natin yung sila sa Zoom. Sa susunod, kasama na natin sila. Sa Zoom. Sa Zoom. Para meron tayong bago doon sa season 2. Oo naman, syempre. Haabangan nila. Sino kaya ang nilang sa susunod? Diba? Tama yan, di ba? So, yan po. Medyo mahaba po yung ating topic ngayon. Kaya po, talagang may part 2 po tayo. Teka, may Romeo pa. O sige, Romeo. Man from Rome. Ibig sabihin, taga-Roma. Romeo, taga-Roma. Akala ko yung Romeo, lover. Ay, Romeo and Juliet. Romeo, lover. Di ba? Baka mamaya ho yung may mga pangalan dyan dahil nung panahon na yon, meron tayong mga kilala ganyan, si Padre John Paul. Dahil nung panahon niya, na-elect yung Pope, si John Paul II, no? John Paul I at Father, si II. yung pare, si Valentino, ano ba, di ba February 14 ang birthday ni Valentino? Hindi ko alam kung pero yun, Valentine. Pero Father, talagang yung mga magulang, no? Ay, meron akong, Ay, sige pa, Doc. meron akong classmate before sa med. Ang pangalan niya talaga, Christmas bonus. Christmas bonus. Christmas bonus talaga pangalan. Nung araw na binigyan siya. Yan. Wow, matindi. Hindi, Father, maganda rin naman, hindi ko naman sinabing, hindi naman natin sinasabing, pero sabi nga doon sa doon sa at least dito sa part 1 nitong top episode natin, matutunan natin yung mga pangalan na ibibigay natin sa mga bata. Siguro una madaling isulat. No? Pangalawa yung tama. Wag naman yung mga Nokia, Ericsson, di ba yung o kaya di ba mga kakatuwang pangalan, di ba? O mga magulang na paalaala po yan, yun yung bahagi rin ng ating dapat ay tinitingnan din. Nakakatuwa po yung mga magulang na bago po yung alam na nagdadalang tao no? Nagtatanong kagad, ano po kaya yung magandang ipangalan dun sa bata, no? Minsan kasi kung na lang mga pagkain na nga pangalan ngayon no? Mga pagkain na, di ba? So, hindi naman natin sinasabing hindi maganda. Siguro pwede nickname. Pagay mong nickname mo, Chicken Joy, Spaghetti, Lumpia, di ba? Hindi, yung mga pie nga meron, di ba? Cherry pie, no? Pizza pie, wala pa, tsaka buko pie, pero cherry pie meron, no? Father, meron. Dapat din kasi ang magulang, kung kagad mamimili ng pangalan kailangan makita mo nila ng anak nila, katulad ko minsan, si Beauty. Beauty ba yun? O kaya, nasa tiyan pa lang, tinawag mo na, Snow White, paglabas, Brownie. Ay, dapat antayin. Tama si Tita Lolit, antayin. Tsaka, hindi yung tungkol sa features kasi, di ba? So, better yung mayroong magandang kahulugan yung Tsaka, Father, pangalan. parang maganda rin para i-aspire ng bata, di ba? Halimbawa, lalaki, pangalanan gusto nyong yumaman. Pangalanan mo, Fortunato. Di ba? Fortunato. Mapalad yun sa Tagalog. Diba? Yun ang apelido nga nila Fortunato, mapalad. Pag hindi ka pa yumaman nun, ewan ko na lang. Oo nga naman, di ba? So, yun po, maganda po yung nakita natin. Sa katotohanan lang po, ako nga po madalas, kapag ka po yung yumao alam ko yung ibig sabihin ng pangalan yun ang ginagamit kong paliwanag doon sa kanina. So, para lang maging maliwanag sa atin na may kahulugan yung mga pangalan, no? At yun ay bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Yan. Yan, sabi nga ni Ate Juliet, tunay po, brother, pag-isipan po dapat ang pangalan na binibigay sa mga anak. Tama, yan. Totoo yan, di ba? Pinangalan mo, Energizer, tamad naman yung anak mo, di ba?
So, yan. Gusto ko yun. Kung hindi niyo po narinig, may nagsabi po dito sa kasama namin, yung beauty, tapos hindi lang beauty. Diba? Beauty! Nasaan? Asan? Some page. Buti na lang, Father, walang sinabi niya, beauty ko. Walang Ako. Ayan po. saya, saya. Diba? Nakakatuwa yung ano natin, Father, ngayong gabi. Pero sana kahit na meron tayong nakakatuwaan, makita natin yung gustong iparating nitong ating palabas na ako, Father, personally, take away ko. Thankful ako na yung pangalan ko ay ganon, Epiphany. Meron akong dapat na i-aspire bilang isang mabuting Kristiyano na to live up doon sa name ng Epiphany. Ito, yun. Diba? Lalo ikaw, Jose San Jose. Diba? Kaya alam na namin ngayon kung ba't kami hindi napakopya. Yeah. Kaya dapat tahimik lang ako kasi sa San Jose wala rin sinabi. Alam mo, araw tahimik to. Alam mo, brother, naalala ko nung name tag kayo. For sure na Name name tag. tag, ano? Sobrang haba ho ng pangalang Christian Erwin. Napakaliit na nung apelido ko dito. Nilagay nung nanay ko, laki nung placard dito. So ngayon, naalala ko, pag tinawag akong Christian, sabi nang, alam mo ba ibig sabihin ng Christian, anak? Follower of Christ. So parang pagka binabanggit yung pangalan ko, yung alam mo yung makokonsensya kang gumawa ng, ng mali. Ayun, gano'n yung na ano. Pero nabanggit mo yung nung dati, meaning tag. Ako, share ko na din sa inyo to. Sabi ko kanina, dapat madaling isulat. Siguro sa school, pwede naman, ewan ko kay Teacher Josephine, kung pwede instead na mahaba yung pangalan, Joe na lang ilagay natin. Kasi Father, alam mo, share ko lang. Nanonood din yung teacher ko nung grade 1 eh. Unang quiz ko nung grade 1, pangalan ko po ay Epiphany Silverio. Ang naisulat ko lang, Epip Siloy. Ay, naitago po ng mami ko yung papel ko na yon. Hanggang ngayon, nasa cabinet niya. Sumalangit naman si mami, pero nandun. Kaya tawag sa akin mga pinsan ko, Epip Siloy. Diba? Sana pwede yung pip lang. Kaya mahirap, dapat mag-isip eh. Yung kay Tita Loli, maganda sa kalendaryo katamingin ng pangalan. Hindi ka na magkakamali. Pinangalak ka ng Martes. Marites ka ngayon, di ba? Safe na ako kay Father. Safe. Jojo. Father Jojo na lang. Stricto din. Dinoble joke. Di ba? Ang saya ng ating kwentuhan. Kaya nakaka-verboom. Saan pa kayo manlilipat pa ba kayo ng channel tuwing Friday? Dito na lang kayo sa Verboom. Batang Minor Diba? TV. Batang Minor TV, natuwa na kayo, natuto pa kayo. At sabi nga po namin, no, dadagdagan ko na dati, habang may katikista, may Batang Minor TV. Ngayon, habang may kamarero at katikista, may Batang Minor TV. Diba? So, tutuloy natin yan. Tutuloy natin part 2 next week. Yan. Diba? Pero Father, bago ko mag-part 2, bukas po, kita-kita po tayo ulit dito sa same time, sa same TV, Batang Minor TV, pero 8 o'clock na po. Ano po yan? Marifate. Kasama namin Kanina Marites, ngayon Marites. Marites yung bukas, Marifate naman. Kasi ano ibig sabihin nun? Mag-reflect about Mag-reflect about faith. Yes, mag-reflect about faith. So bukas po yan, 8 p.m., dito rin sa Batang Minor TV, kasama natin si Sister Pearly, si Kuya Alan, ako, tapos may guest po kami, si Father Jason Laguerta, no? Sa taga-ano yung Father? Batangas, no? Batangas ba yan? Father Jason. Anyway, bukas po. Father Jason Laguerta po yung guest namin bukas. So, bukas po yan, 8 p.m. Yes. So, Father, baka... Brother. Ayan, sa next, yung part 2 po nito, ayan, hindi nyo na po makakasama ng ganito. Nandun na po ako sa Saudi Arabia, babalik na po ako ng 14. Uy. Ayan. Despedida ni Brother Tapos Doc pala to. Ayan. Yan. So, bira-bira po kami magkasama-sama na magkasabay-sabay na pwede siya, no? Yung uwi, no? At pwede yung ating mga kaibigan ng Batang Minor TV, ang mga kamarero ni Father. Yun ang masarap. Meron pa tayong isang kasama, bro. Si Brother Alan po, nasa US naman. Hopefully, makumpleto kaming 4 yung dito sa Susunod pa makita niyo na quadruplets.
Ano pa? Ipagdasal niyo Kaya po makita yun. niyo rin po yung progress ng aming mga buhok. Ayan. Aray ko. Ano po? So, yan po. Okay. So, maraming salamat po sa inyong Yes. pakikiisa sa atin. Lalo ngayon, yung masiglang pakikiisa po natin. Hindi lamang po yung mga pagbati na talagang sinasabi po. Nakikiisa dun sa atin pong mga pinag-uusapan, yung ano yung pangalan, no, saan galing, yung mga ibang comments po. So maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po ulit tayo sa susunod. O, gaya po ng binanggit, no, yung susunod po natin Pangalan ay pa din. pagpapatuloy po ng ating Akala ko, apelyido na eh. Pangalan pa rin yan. Pangalan pa rin. No. So yun po. Sama natin yun. Bakit hindi? Tingnan natin. Ano? So yun po. At yun po. At maraming salamat po muli dito sa atin po sa Noel Cafe. No? At January 19, pwede sila magpunta dito, Father. yan. Anong oras ba Susunod dito? na biyernes na yon. January Siyempre, 19, anong oras pwede pumunta? Hapon? ano ang nagsisimula po dito? Ng tanghali. 12 ng tanghali, January 19, pwede na po kayo magpunta dito sa Noel Cafe. Ang sarap ng pagkain, malamig ang aircon. Ayan. Sarap mag-picture, Instagrammable po ang kanilang ano. Saka kasama niyo pa, maririnig niyo pa po, no, sina Mr. Lucky Robles at yung kanya po mga kasama. So, yan po. So, nanyayahan po ang lahat para sa ating pagdalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng aming pangalan. Maraming salamat dahil nagkaroon kami ng kakanyahan. Maraming salamat dahil kinikilala mo kami. Sabi nga po kanina sa atin, tinatawag mo kami sa aming pangalan. Pang ipadama sa amin na kami ay yung minamahal ng isa-isa. Pakita sa amin na ganun kami kahalaga sa iyong harapan. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil binibigyan mo kami hindi lamang ng halaga, kundi ng kahulugan sa buhay. Binibigyan mo kami ng misyon sa pamamagitan ng aming pangalan. Binibigyan mo rin kami ng pagkakataon na makilala ng higit yung aming kapwa, hindi lamang dahil sa kanilang mga ugali, kundi dahil din sa kanilang pangalan. Nihiling po namin, Panginoon, na tulungan mo kaming mapangalagaan namin ang pangalang pinagkaloob mo sa amin. Nawa, ang pangalan naming ito, lalo na ang pangalan naming Kristiyano, ay higit naming mapangalagaan, mapag-ingatan, upang sa pangalan pa lamang namin, ikaw ay amin ang higit na mapapurihan. Pinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at buting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Doc Christian, maraming salamat. Ayan, thank you din. Yes. Thank you And din. safe travels, brother. Ayan, thank you. Amen. Kailan nga ba ang flight mo, bro? 14. Yan. Pagdasal po natin ang papayapang paglalakbay na Ayan, safe salamat. travels ni Kuya Doc Erwin, yung classmate namin. At salamat po sa mga kamarero, no? Thank you po. Meron pa po tayong kwentuhan yata konti after. Siyempre. At sa inyo mga nasa tahanan, salamat po at nakasama namin kayo sa unang episode. Abangan po natin part 2 next week. Again, bukas meron po tayong ma-repeat. Sabi namin sa Bata Minor TV, we bring Christ closer to you and we try to bring you closer to God. Happy weekend po sa inyong lahat. God bless and Happy New Year again. Bye-bye. Salamat po.